channel. My name is RJ, your tarot card reader. Take what resonates and leave those not for others. Watch on your own risk. Taurus, magandang umaga po sa ating lahat. Kung hindi mo naman umaga napapanood ang ating reading, binabati kita ng magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng August 10, 2026. Bago tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, of course, gusto ko lamang pong pasalamatan yung ating mga abangers. Maraming salamat po sa walang sawang paghihintay at pag-aabang ng inyong mga readings. Thank you very much. And ganoon din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay my dear? Tingnan natin what is going on sa araw na ito, August 10, 2026. Okay? Sa mga nagre-request po pala ng pagbabalik po ng ating monthly reading o yung first 15 days and second half of the month, don't worry po, inaayos na po natin yan, okay? Sa pagbabalik po ng ating monthly reading or ng first 15 days and second half, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-upload natin ng ating daily reading para dun sa mga naghihintay at kumakapit po sa ating mga daily reading, okay? So, tingnan natin, my dear, kung anong meron sa araw na ito. Once again, August 10, 2026. Meron akong guidelines dito, my dear, okay? So, 3 cards lang tayo sa ating daily reading, okay? So, first is, titingnan natin kung ano ang current situation mo ngayon, my dear Taurus. Second is, titingnan natin kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo, posibleng makatulong sa'yo sa araw na ito. And ano yung mga bagay na kinakailangan mong isaalang-alang sa araw na ito. Okay? Let me see. Ano pong meron sa araw na ito para sa area ni Taurus? Cut na natin into 3 and let's start your reading, my dear. First card natin is, ano ang current situation mo ngayon? Okay? We have here the Three of Wands. Very nice, my dear. Okay? So, ang ganda nito kasi sinasabi, my dear, na meron mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay mo as of this moment. Or sinasabi, my dear, na tama yung lugar mo ngayon. You are on the right path, my dear. Okay? Pero minsan kasi, actually hindi minsan, madalas, yung nangyayari sa paligid natin at saka yung nangyayari sa atin internally is hindi sila nagma-match. Kaya minsan, hindi natin napapansin, my dear, na okay, maganda yung nangyayari sa buhay ko. Hindi natin siya na-appreciate because maraming factor, maraming nangyayari sa atin inside. Ang Three of Wands, my dear, is energy of moving forward or looking forward for a better future. So, maganda tong card na to kasi nandun ka na, my dear, sa moment from the two of wands, which is making decision, nakapag-decide ka na mag-move forward ka na. So, very positive ang nakukuha ko dito, my dear. Okay, I just hope that you will stop, look, and listen sa araw na ito, sorry. Because ang daming magagandang bagay na nangyayari sa paligid mo and meron kang limitless. I will highlight that, limitless, walang katapusan na potential, my dear. Okay, you have a lot of potential, my dear. I hope na na-appreciate mo at nakikita mo yung bagay na yon. Okay, wala ka na dun sa moment, my dear, na nai-stuck ka. Ibig sabihin, clear na yung mind mo ngayon. Supposed to be clear na yung mind mo ngayon. Malinaw na sa iyo ang mga bagay-bagay. And ang magiging problema lang dito, because we are human, my dear, tayo ay tao, ang ating katawan, ang ating isipan at ang ating puso has a tendency na bumalik ng bumalik kahit na sabihin natin na malinaw na o maliwanag na ang mga bagay-bagay sa atin ngayon. We have a tendency na parang bumalik ng bumalik doon sa nakaraan. Okay, even though it's already answered and clear. Parang ano yan parang
isang sitwasyon sa buhay mo na nangyari, for example, nawala yung isang bagay sa'yo, kahit natapos na siya, kahit na sabihin mo lumipas na ng ilang buwan or matagal na, we have this tendency, my dear, na ungkatin ng ungkatin yung bagay na yun kahit tapos na siya. And the sad reality is, hindi naman kita pinagbabawalan na ungkatin ng ungkatin yun kasi it is a part of your journey, it is a part of your life. Ang problema lang kasi dito, my dear, pag hindi tayo aware na yung pag-uungkat natin dun sa bagay na yun is nagko-cause ng stagnant na energy sa atin. Okay? So, yun lang magiging problema natin. Pero so far, my dear, sa current energy mo, okay, very, very nice yung ating Three of Wands. And I hope na nakikita mo to at 'di ba na-acknowledge mo ang ating Three of Wands. Ibig sabihin, limitless. Once again, limitless potential para sa iyo, my dear Taurus. Okay? We have here, ano ang mga bagay na posibleng makatulong sa iyo sa araw na ito? Okay? We have here the energy of the Four of Swords in reverse. Ibig sabihin, okay? Dahil naka-reverse siya, walang pahinga, walang faith, walang kahit ano. Kasi ang upright nito is very, very nice. Ibig sabihin, merong rest, merong faith, merong connection sa higher source, okay? So, as of this moment, my dear, naka-reverse siya, ibabaliktad natin siya para makatulong siya sa atin. Okay? Kasi sinasabi ngayon na as of this moment, walang faith, walang rest, walang kapanatagan ng isipan, magulo ang isipan mo, my dear, kaya nga sinabi ko kanina na iba yung nangyayari sa labas at saka iba yung nangyayari sa loob. Okay? It makes sense na ngayon. Kasi, probably, sword is energy ng mind. Okay? So, yung utak mo is like, pakalat-kalat. Hindi mo na-appreciate itong mga bagay na nangyayari na ito. So, i-reverse natin siya. Sa combination ng dalawang card na to, kino-confirm niya lahat ng sinabi ko kanina na yes, hindi nagmamatch yung outside sa inside na nangyayari. Okay, today is a very, very beautiful day, limitless potential para sa iyo, my dear Taurus. Pero once again, naka-reverse yung ating Four of Sword over here na kinakailangan nating i-upright, okay, because ito ang kinakailangan natin as of this moment. Kinakailangan mo ng pahinga. Kinakailangan mo ng strong faith. You need to believe, my dear. You need to trust the process, my dear. Okay? Ibig sabihin, everyday, tuloy-tuloy ka lang. Kahit hindi mo pa nakikita kung ano yung result or kung ano yung outcome, sige, dire-diretso ka lang. And isa pa sa nakukuha ko dito, my dear, is lagi mong pipiliin yung pasabog kaysa sa small na, yung para bang yung big achievement sa small achievement. Yung maliit lang yung trabaho, maliit lang yung sakripisyo, so therefore maliit lang din yung outcome at saka yung result. Compare dun sa malaki yung trabaho, malaki yung sakripisyo, pero malaki din yung result. Okay? Yun ang kinakailangan mong i-aim. I don't know why, pero siguro yun din ang makakatulong talaga para ma-resolve yung mga problema mo. So, you need to trust the process. Of course, kinakailangan mo ng pahinga sa tamang oras at saka sa tamang panahon. Of course, i-ano mo yung katawan mo, okay? This card, the Four of Swords, is saying na kinakailangan mo magpahinga. And at the same time, wag ka maging close-minded. Maging open ka sa opinion ng ibang tao, maging open ka sa opinion ng ibang tao, pero once again, yung umaakma sa'yo, okay? Yung nagma-match sa sarili mo. Ibig sabihin is more on for educational purposes. Hindi siya yung for criticism, yung binababa ka, yung binababa ang moral mo bilang isang tao is for educational. Anything na mag-a-uplift ng knowledge mo, ng spirit mo, ng divine connection mo, doon ka magpo-focus. Hindi doon sa mga nega kasi yung criticism o yung tinatawag natin na opinion ng ibang tao is dalawa yan, okay? May mga tao na magko-opinion to bring you down and meron mga tao na mag-opinion to bring you up. So, doon tayo, my dear, sa bring you up kasi meron kang Three of Wands. At saka kahit hindi naman Three of Wands to, doon pa rin talaga tayo sa mga tao na nagbe-bring sa atin up. Hindi natin kailangan yung mga tao na nagbe-bring sa atin pababa. Kung hindi ka naman medyo nakakakuha ng energy sa dalawa na yon, is either nagbe-bring sa'yo up or nagbe-bring sa'yo down, ibigay mo yon sa sarili mo. Huwag mong itanim sa utak mo na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo yon because nanggagaling lang yun sa ibang bagay. We are so lucky and blessed sa panahon natin ngayon because very accessible na talaga ang knowledge through internet. So, do some research and of course, i-scan mo, aralin mo na mabuti, do some background check, my dear, sa mga bagay na pinag-aaralan mo. Huwag ka basta-basta maniniwala and please, pakiramdaman mo kung ano yung nagiging impact ng mga pinapanood mo at saka ng mga inaaral mo sa sarili mo, okay? Ang dami ko nang sinabi.
Pero ang anong mga bagay na posibleng makatulong sa'yo ngayong araw na 'to, strong faith, pahinga, and trust the process. Okay, yun lang yun. I-upright natin 'tong ating Four of Sword. Pero balik natin siya sa reverse kasi reverse siyang lumabas. Ano ang mga bagay na kinakailangan mong isaalang-alang sa araw na 'to, my dear, okay? So eto siya. We have here the energy of the Seven of Sword. Seven of Pentacles, sorry, in reverse, okay? Walang instant. Okay? Yung expectation mo sa mga bagay-bagay. Okay? Mamaya kasi, kaya medyo nagdadahan-dahan ako mag-reading kasi gusto ko ipaliwanag sa lahat na lahat yan merong process. Okay? Kagaya nito, sinasabi ng card natin, this is energy of harvesting. Okay? So, hindi ibig sabihin minsan, my dear, na nag-open yung door o nagbubukas yung portal, my dear, na okay, open ng door ng blessing is automatic, nandyan na lahat ng mga blessing. Nandyan na yung mga gold, yan yung mga silver sa harapan mo, pera, opportunity, bahay, lupa. Of course, we need to understand na lahat ng bagay merong process, okay? So, kaya nga lagi ko sinasabi, my dear, pag nagmamanifest ka, dapat maging clear. Hindi lang siya true, like gusto ko ng pera, gusto ko ng kotse, kailangan tingnan mo rin yung kabilang side. Ano yung kinakailangan kong ibigay? Ano yung kinakailangan kong i-give up? Or ano yung kinakailangan kong i-release para makuha tong mga bagay na to? Kasi hindi sapat na nag-open lang yung portal ng opportunity at saka ng success para sa iyo, my dear. You need to embody din, my dear, itong perseverance, okay? Yung consistency, consistency ba? Pagiging consistent, iba yung consistency, di ba? Pag nagluluto ka, ng consistency of the product, di ba? Yung ano niya, yung lapot, yung thickness, pagiging consistent, okay? Doon sa bagay na ginagawa mo and at the same time, awareness na hindi mo to basta-basta makukuha ng isang pitik lang, okay? But so far, I like the energy ngayon. This is August 10, 2026, my dear. Sinasabi dito na yes, lahat ay umaayon according sa, sabihin na lang natin, sa plano ng ating buong may kapal para sa'yo. And it is just more on, kinakailangan mo lang talaga, una, trust the process, matuto ka magpahinga sa tamang oras ng pahinga, no? Mamaya sabi mo naman pahinga, buong araw mo namang ginawa yung pahinga. Bakla walang mangyayari diyan, no? So, magpahinga sa tamang oras, okay? And yung mga ina-expect mo, my dear, is like, hindi yan kaagad. Lahat, let us just be realistic, my dear. Magtanim ka ngayon, hindi kinabukasan mamumunga yan. No? Kahit anong itanim mo, my dear, kahit bulaklak man yan, prutas yan, halaman yan, hindi yan kaagad mamumunga. It takes months. Sometimes it takes years, okay? Lalo na kung puno yan. Okay, it takes years. So, you just need to be aware, my dear, na kung ano man tong tinatahak mo na journey, it's more on pagiging consistent, okay, yung araw-araw na lagi kang mag-show up doon sa bagay na yon. It's more on trusting the process, strong faith, of course, pahinga dahil tao ka lang, ang katawan mo ay napapagod din, you need to rest, and of course, tanggalin mo yung pressure dun sa mga bagay na gusto mong mangyari. And nabanggit ko kanina, my dear, mag-focus doon sa more work, more effort, big reward compared doon sa less work, less effort, less reward. Okay, yun ang, kasi pakiramdam ko, nandun yung journey mo, dun sa big reward. Nandoon ka, my dear, hindi ka dun sa small reward. So, kung ang iisipin mo kasi, my dear, na itong journey na to is small reward lang, so, there is a tendency, kumukulog po, mag-ingat po ang lahat, at umuulan sa labas, ayan. Nagulat ako doon. Okay, napatayo ang aking ano, mga dapat tumayo. Okay, ano ba yung sinasabi ko kanina? Sorry. I hope hindi nahagip ng mic, sobrang lakas ng kulog. Ano ba yung sinasabi ko? Yun pala, yung focus mo, my dear Taurus, is hindi dapat nandoon sa small claim or small reward. Kasi yung energy mo is sa big reward. So therefore, dapat alam mo kung ano yung mga nakadugtong doon sa big reward, okay? For example, nag-expect ka ng malaking pera, 1,000,000. 1,000,000 yan, be. 'Di ba? Buti sana kung ₱50 lang 'yan. Alam na natin kung paano mo makukuha ang ₱50, 'di ba? Pwede kang tumambay sa bangketa, maglagay ka ng lata, magkakaroon ka ng ₱50. Pero kung ini-expect mo ay million, thousand, hundreds, 'di ba? There's a tendency, my dear, na you need to put a lot of effort. Pero once again, isaalang-alang mo rin na yung katawan mo ay napapagod, and of course, kailangan dito ng strong faith and strong belief. And of course, yung consistency, ito na naman ako sa pagiging consistent,
'di ba, yung pagso-show up mo everyday. Okay, pasensya na kayo dahil ang bunganga ko kung ano lang ang pumasok, yun na lang talaga sasabihin. Okay. So, my dear Taurus, tama na tayo dito, baka kung ano pang masabi ko, okay? So, my dear, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, August 10, 2026. Kagaya po ng lagi ko nga sinasabi or lagi ko nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po and take care of yourself. Lalo na dun sa mga nakakaranas po ng ulan, bagyo, at kung ano-ano pa. Dahil, yeah, maulan po sa labas. Umulan sa labas. Oh, raining outside, raining outside, raining outside. Tuturut. Bye-bye. Thank you.